Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin itong si Mr. Arnold Clavio mga kababayan. Ang nangyari po kasi ay nag-share ito si Arnold Clavio na kanyang realizations after siya po ay dumanas ng isang hemorrhagic stroke. So nakaramdam siya mga kababayan ng matinding pamamanhid sa kanyang braso at binti na naging dahilan sa kanyang pagkaka-ospital. At mga kababayan, yun pala ay after po ng observation, si Arnold Clavio ay nakita ng slight bleeding sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. Ayan po ang binahagi ni Arnold Clavio. Kaya sabi niya mga kababayan, ito sa ating screen, hinggil sa aral na natutunan niya matapos magkaroon ng hemorrhagic stroke. Sabi niya, feeling okay does not mean you're okay. Feeling good does not mean we're good. Listen to your body. Traidor ang hypertension, always check your blood pressure. So, kasi sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang minsan, akala natin okay tayo, wala tayong nararamdaman. Pero bigla na lang tayo atakihin, biglang tataas ang ating blood pressure. So dapat talaga iniintindi natin yung katawan natin. Lalong-lalo na kapag nagkakaedad na tayo. Ako minsan pag medyo napapansin ko na nagmamanhid yung binti ko, talagang pinapaano ko po agad yan, pinakapamasahe. Kasi hindi natin alam kung anong ibig sabihin nun . So dapat from time to time, kung medyo meron tayong nararamdamang hindi normal sa katawan natin, pa-check up natin. Huwag po tayong magtipid. Kung meron naman tayong pang pa-check up, pa-check up natin pag may naramdaman tayo. Huwag na natin hintayin na lumala pa. Kagaya nito, hindi napansin ni Arnold Clavio, yung pala nakitaan na siya ng bleeding sa utak. Tayo, halimbawa ako, meron naman tayong pinagkakitaan dito sa YouTube. So, yung gumastos ka ng konti para sa yung check-up, napaka-importante. Huwag mong tipirin, kabayan, huwag mong tipirin yung sarili mo. Kapag meron ka namang may naitatabi ka dyan, di pa-check up mo. Hindi katulad ng iba, katulad ni Jay Guevara, mga kababayan. Pati pampa-check up, hinihingi pa dun sa subscribers . Huwag tayo gagaya doon mga kababayan kasi sa totoo lang, imbis na gumaling yung sakit natin, mas lalong lalala . Kasi may sakit na tayo, nanloloko pa tayo, nang-scam pa tayo katulad ni Jay Guevara. Kaya wag niyo pong gagayahin yung ginagawa ng Tulonggis na yan. May karma po yun mga kababayan. So, kidding aside mga kababayan, nakakalungkot itong nangyari kay Arnold Clavio. Hindi niya alam, kala niya malakas siya. Kasi hindi mo talaga mararamdaman . Akala mo strong ka, akala mo masigla ka, pero bigla na lang ang nangyari, bigla sumakit yung kanyang kanang braso at binti. Tapos yung pala mga kababayan, meron na pala siyang ito mga kababayan, meron na pala siyang slight bleeding sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. So sabi dito sa balita, ibinahagi ng GMA News anchor na si Arnold Clavio tungkol sa kanyang pagkaka-ospital
matapos makaramdam ng matinding pamamanhid sa kanyang kanang braso at binti. Sa latest Instagram post ni Arnold, ngayon pala siya nag-post. Sinabi niya na naramdaman umano niya ang pamamanhid sa naturang bahagi ng katawan habang nasa biyahe pauwi mula sa East Ridge Golf Course. Isang regular na araw, pauwi na ako galing East Ridge Golf Course habang nasa biyahe, nakaramdam ako ng matinding pamamanhid sa kanang braso at binti. Di ko na rin maramdaman ang pag-apak sa pedal ng gas at brake. Dahil sa nangyari, huminto raw siya sa isang gasolinahan para suriin ang sarili, pero hindi na raw siya makalakad papuntang restroom. Kailangan umano niya ang mahawakan at agad niyang tiningnan ang mukha sa salamin para alamin kung tabingi ba ang mukha niya. Nang makumpirmang wala namang nagbago, bumalik daw siya sa sasakyan. Sabi ko, titigil ako sa unang ospital na makikita ko. Mula Antipolo, maingat ako nag-drive sa sumulong highway hanggang makarating ako sa emergency room ng Fatima University Medical Clinic, sabi ni Arnold. Doon, inasikaso ako at after ilang test, lumitaw na ang blood pressure BP ko ay nasa 220/120. Grabe. At ang blood sugar ko ay umabot ng 270, anya. Dagdag pa ng news anchor, inirekomenda na isilalim ako sa CT scan. Doon ay may nakita na may slight bleeding ako sa kaliwang bahagi ng aking utak. At sa oras na yon, ako ay nagkaroon na ng hemorrhagic stroke. Kaya naman para lalang maobserba ng kalagayan ni Arnold, nilipat siya sa St. Luke Hospital. Agad daw siyang inasikaso sa ER ng brain attack team saka dinala sa acute stroke unit ng ospital para mabantayan ang BP at sugar niya. Sa uli, binahagi ng news anchor na ang aral na natutunan niya mula sa nangyari, feeling okay does not mean you're okay. Feeling good does not mean we're good. Listen to your body. Try dorang hypertension. Always check your blood pressure. Samantala, nagpapasalamat naman siya sa Panginoon para sa himalang naranasan niya mismo. Ito mga kababayan yung video ng kanyang ipinost sa Instagram. Ayan, teka ba ito? Ito. Teka lang guys patayin ko lang yung Hindi pwedeng may audio mga kababayan eh. Paano papatayin audio na ito? Saan ba tong audio na ito? Dali lang guys paano ba papatayin audio na ito? Sige ito, panoorin po natin mga kababayan itong ibinahagi niyang video. Hemorrhage po, brain hemorrhage. Ito po, sir, yung may white po na lumalabas. Ito po. Yan. Kasi hindi po normal yung may, sa kabila po wala. So ito po yung left side of the brain, ito yung right. So yung sa inyo po, nasa left side po. Ito po. Nasa internal capsule po. Umaga pa naman. Kaya naman po. May maliit po. So, hindi pa na-quantify kasi pero yan. So, yan.
Alright, so yan mga kababayan. Yan po yung yung video ni Arnold Clavio na binahagi niya sa atin. Ano yung naranasan niya. At ito nga yung binasa ko kanina. Grabe, sobrang taas ng kanyang BP. 220/120. Yung blood sugar niya umabot ng 270. Dahil doon mga kababayan, ito, salamat siya sa Panginoon ay personal experience your miracle. So, ito mga kababayan, yung ilang komento ng ating mga kababayan. Malakas ka lang, we are always praying for you. Get well soon, Igan. Hoping for your fast recovery, sir. And mga kababayan sa ating screen, always listen to your body. Ayan mga kababayan. Alright, so yun lang. Naibahagi ko lang sa inyo para ito ay maging sa atin. Lalo na sa atin na meron ng mga may edad. Bantayan po natin yung ating mga katawan. Huwag po nating abusuhin yung ating mga katawan. Minsan nakala natin malakas tayo, pero yung pala deep inside our body meron na palang nangyayari. Katulad kay Arnold Clavio. Hindi niya alam. Bigla na lang umatake yung hypertension. Tapos yung pala meron na palang slight bleeding doon sa kanyang utak. So, nakakatakot mga kababayan, pero wala tayong magagawa kapag dumating po sa ating yung ganyang mga pangyayari. Kaya nga sabi po, lagi na natin paalala sa ating mga kababayan, sa mga katoits, sa inyo po, ingatan nyo pong maigi ang inyong mga katawan. Huwag nyo pong abusuhin, medyo alalay lang, mayroong mga okasyon, alalay lang sa mga matataba, alalay lang sa fats, alalay lang po sa alak, alalay lang po sa pag-inom. So, sa ganitong paraan, kahit papano, maiwasan po natin na magulat na lang tayo. Kala natin, lakas-lakas natin. Biglang ganito yung mangyayari. So, ito po ay awareness po para sa lahat. At syempre, salamat kay Igan Arnold Clavio sa kanyang pagbabagi sa atin ng kanyang karanasan para maging aware tayo sa mga ganitong klaseng pangyayari. At syempre, ang dalangin natin sa Panginoon ay patuloy na bumalik ang lakas ni Arnold Clavio, gayon din na makarecover siya sa kanyang naramdaman. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.